Election-related incidents mula sa katatapos lang na 2025 midterm elections, ating pag-uusapan kasama si Police Colonel Randolph Tuanyo, ang hepe ng Public Information Office ng Philippine National Police. Colonel Tuanyo, magandang tanghali po. Sir Jerry, magandang tanghali po. Sir, matapos po ang 2025 midterm elections, ilan na po ang kabuuan na validated election-related incidents ang inyong naitala at kung ikukumpara po ito sa 2022 elections, ano po yung mga pagkakatulad o pagkakaiba? Yes, Sir Jerry, nagsimula po ang ating po incident recordings po magmula po ng January 12 at magmula po noong May 12, 2025. Nakapagtala po ang Philippine National Police ng validated election-related incident po na 46. At nagkaroon po tayo ng mga suspected election-related incidents po na 82. Kaugnay po sa tanong ninyo, sir, na nung nakarang election, in between, Sir Jerry, kung matatandaan po natin, nagkaroon po tayo ng Sangguniang Kabataan elections po noong 2023 po. Sir, mula po sa bilang na yan, ano pong klaseng kaso ang mga naitala? Yung mga krimen na may malaking bilang at saka saang mga lugar po ito nagmula? Apo. Mamuing ang mga insidente po na naitala natin na kumapaloob po sa ating 46 na election-related incident, ang pinakamalaki po dyan, mamuing Sir Joey po ay yung gun ban at meron din po tayong insidente ng mga vote buying, light threats, great threats, mauling at meron din po tayong mga cyber-libel incidents po. Opo. Sir, may mga kaso pa bang vina-validate sa ngayon at posible pa po ba itong tumaas? Sir Joey, meron po tayo natitira na 82 na numero para po sa ating suspected election-related incidents na kung saan after 10 days po ng validation na yung po require ng ating parameters, maaari po siya papunta o madagdag po sa ating validated ERI or validated na non-election-related incident, Sir Joey. So sa ngayon, sir, gaano po kalaki yung bilang ng mga vote-selling incidents ang inyong naitala sa kabuuan mula sa kampanya hanggang sa araw ng halalan? Tsaka ilan pong individual ang nahuli ng PNP? Ako, para po sa katatapos na eleksyon, nakapagtala po tayo ng vote buying na 43 incidents po. Na kung saan po, ito po ay kinabibilangan ng 96 na tao. Pero out of 96, mamuing naka-arrest po tayo ng 50 at meron po tayong 22 na at large at 24 na release. Kukumpara natin, maming Sir Joey, noong 2023 sa huling kabataang eleksyon, na kung saan meron lamang pong 18 incidents at ngayon po ay nagdagdag po ng plus 25 po. Opo. Sir, doon sa monitoring ninyo, saan pong rehiyon naitala yung pinakamaraming insidente ng vote buying at vote selling at ano yung karaniwang pamamaraan na ginamit dito? Yes, Sir Joey, out of the 43 incidents po, ang top 3 po natin ay, ang number 1 po ay yung ating pong Region 7, na kung saan meron pong 11 incidents, yung ating pong Region 5 na meron pong 4 at Region 11 na meron din pong 4. Ang recorded po, Sir Joey, ng actual na incidents po ng vote buying po natin ay yung pumapasok pa rin po sa mga traditional na vote buying na skill po. Ito po yung pupunta po sa bahay-bahay, yung mga supporters o kung sino man po na gusto bumili ng boto, namimigay ng groceries, o nangangako po ng hanap buhay o ng ibang pabor pa po sa inyo. Colonel, sa mga election-related violence, ilan po ang naitala ng mga insidente ng pagpaslang o yung shooting incidents? At kumusta po yung development sa mga suspect, pati po yung investigasyon dito? Validated po na ating election-related incidents, out of 46 po, meron po tayong death records dyan na 13 at meron din pong injured na 13 at yung meron po tayo na 20 unharmed naman po. Ano naman, Colonel, po yung update sa sumiklab na riot sa Marawi City at ano po talaga yung nangyari doon? Yung riot po na naiulat, ito po yung nangyari sa Marawi City na nangyari po alas 8:40 po ng umaga, na kung saan nila po kinabibilangan po ng mga suspects ng supporters po ng isang mayoralty candidate. Sinubukan po nila o nag-attempt po sila na sunugin po yung bakod ng polling precinct po, particular po sa barangay sa Bunsongan.
Pero di lang po sila nagtagumpay sapagkat nag-responde po yung ating mga kapulisan. Apparently po, binerify natin po ngayon sa mismo sa ProBarm kung ano ang nag-i-status po ng mga sinusuportahan na mga suspects natin. Di umano, ay hindi naman daw po nanalo. Yung sinusuportahan po nila ng mayoralty candidate po. Sir, mula po dun sa Marawi, pumunta naman tayo sa Bangged Abra. Ilan po yung naging biktima sa naganap ng shooting incident doon sa polling center at ano po yung development sa investigasyon din? Yes, Ma'am Weng. Ito po ay nangyayari din noong araw po ng election midterm na 7:15 po na umaga. Kung saan po meron tayong biktima ng shooting incident. Ito po isang 23 years old at 28 years old na mga construction workers po ang kanilang hanap buhay. Na kung saan gusto po sana nilang chicken po yung supporters po nila o watchers po nila sa isang eskwelahan. At pagbalik po nila sa Bangged proper po, doon po ay sila ay sinumari. Nagkandak po ng checkpoints yung ating pong provincial office at regional office doon. At sila po ngayon kasalukuyan nagbabacktracking po sa mga CCTV footages para po sa pagsasampa ng kaukulang kaso po sa mga suspects po natin. Colonel, dahil po sa banta sa seguridad, may iba pong mga lugar na ni-raise sa red alert o yung red status. Ano po yung mga lugar na ito at kamusta po ang pagbabantay ng PNP sa mga lugar na ito? Apo, nanatili po yung records po natin sa election areas of concern sa red po. Ang pinakamataas po ay nananatili pa rin po sa farm po. Ang naging challenge po dyan noong araw na election po ay yung pagkakaantala naman po o delay lang doon sa isang bayan, yung pong dato o din sinsuat, kung saan po nag-backout po yung mga teacher po natin doon. At tumayo po na 300 plus na special electoral boards po ay yung ating po mga kapulisan na nagsanay po para sa particular ng trabaho na po yun. Okay, sir, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Apo ma'am, alinsunod na rin po sa kautusan ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa isang accurate, free at credible election. Nilatag po ng Philippine National Police, katuwang po ang COMELEC at AFP, ang kanyang security preparations para po magkaroon tayo at patuloy po ang ating eleksyon na kung saan nakuha naman po natin yung ating general objective po na hindi po tayo na magkakaroon ng no failure or postponement of suspension of elections. Generally peaceful po ang naging takbo ng alala nung May 12 at nais ko rin pong magitin, Ma'am Weng, Sir Joey, na pinasasalamatan din po ng PNP ang lahat ng pulis po sa buong bansa para sa kanilang sipag, tiyaga at katapatan sa serbisyo sa kahit anong oras at panahon na doon sila para bantayan ang kaayusan at kapayapaan ng halalan. Alinsunod na rin po sa kautusan ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong oras, Colonel Randolph Tuanyo, ang Hepe ng Public Information Office ng Philippine National Police.